Magandang buhay po sa ating lahat, lalo na sa mga katulad kong OFW sa ang sulok man ng mundo. Meron pong bagong update ngayon ang Department of Migrant Workers o kaya DMW. Tungkol ito sa murang pabahay para sa mga OFWs. Sino-sino nga ba ang pwede makapag-avail ng murang pabahay na sinasabi ng DMW? So, una guys, kailangan syempre OFW ka. Pangalawa, dapat ang edad mo po ay 18 to 65 years old. Pangatlo, kailangan po yung pag-ibig, membership po ninyo ay active. Lagi nyo pong nahuhulugan kasi kailangan po dito ay naka 24 months contribution po kayo. Dito sa pang-apat guys, dapat wala kayong sariling bahay. At sinasabi po dito, dapat hindi kayo nakakuha ng programang pabahay mula sa gobyerno. Yun po yung mga kwalipikado para makakuha ng murang pabahay para sa mga OFWs. Kamakailan guys, naglabas na rin po ng advisory ang MWO Qatar at saka MWO Oman tungkol po sa one-time financial assistance para sa mga OFWs na naapektuhan po ng kasalukuyang sitwasyon sa Middle East. Dito po sa MWO Oman, ang sinasabi po dito, kapag na-comply nyo po lahat ng mga requirements, mag-submit ng applications po sa MWO Muscat or online sa mco.mct.fa@gmail.com. So, sa email nyo po isasubmit ang inyong applications. Pero dito po sa MWO Qatar, doon po sa inilabas nilang advisory, meron pong QR code doon sa advisory na inilabas nila. Pag halimbawa na kompleto na ang inyong mga requirements, scan nyo lamang po ang QR code, then isubmit nyo po ang inyong application. So, may mga pagkakaiba po bawat MWO. Sa MWO Dubai, hintayin nyo po ang next advisory nila para hintayin kung saan ninyo ipapasa ang inyong applications. So, MWO Saudi Arabia po ay wala pang update, wala pang advisory tungkol sa one-time tulong financial assistance para sa mga OFWs. So, sa lahat po ng mga OFW na nagtatanong po, dyan po sa Saudi Arabia, wala po kaming masasagot kasi wala pang advisory ang MWO ng Saudi Arabia. So, hintayin na lang po natin kung mailalabas sila. Kung wala po is formal na lang po kayong magtanong sa MWO. Paalala ko din po sa mga Pilipino na nagtatrabaho po sa mga Foreign Recruitment Agency or yung tinatawag na FRA. Huwag niyo pong gamitin ang inyong posisyon na kayo po ay nagtatrabaho sa isang Foreign Recruitment Agency. Dahil pag may nangyari po sa isang kababayan natin na kayo po ang may kasalanan, kayo po ang sisihin namin. Dahil bilang ikaw po ay isang Pilipino, kababayan natin, tulungan mo ang iyong kababayan sa legal na paraan. Pero ang nangyayari po kasi or ginagawa ninyo, tinatakot po ninyo ang isang nag-refuse to work na OFW. Hindi mag-refuse ang isang OFW kung hindi nahihirapan yan sa kanyang employer. Dahil alam naman nila na nag-abroad sila dahil trabaho ang kailangan nila. Kaya wag nyong gamitin ang posisyon ninyo sa inyong trabaho or wag nyong gamitin ang pangalan ng agency. Dahil pag once na napatunayan namin na meron kang kasalanan, kami po mismo ang maghahanap ng abogado para sa ating kababayan. Para pag uwi mo ng Pilipinas, may kaso ka na. Marami tayong natatanggap na reklamo. Mga kababayan din natin, nagtatrabaho sa Foreign Recruitment Agency. Labas natin yung pangalan ng agency. Kasi wala namang kinalaman yung pangalan ng agency. Ang didikdikin namin dito ay kung sino yung hindi magandang nagtrato sa ating kababayan. Kaya kung napatunayan namin na meron ka ding kasalanan kung bakit napahamak ang ating kababayan, kami mismo ang magbibigay ng abogado sa kanya. Kami mismo ang tutulong sa kanya. Kaya kayong mga nagtatrabaho sa Foreign Recruitment Agency, naintindihan namin na ginagawa ninyo ang inyong trabaho. Pero wag naman sobra-sobra ang trato ninyo sa mga kapwa ninyo Pilipino. Gawin nyo lang yung trabaho ninyo. Alamin din ninyo kung ano ang karapatan ng mga OFW na ina-assist ninyo o nasa inyo, kung anong klaseng trabaho ang meron sila. Sana wag yung sundin yung may-ari ng agency kung alam nyo may paglabag na ito sa karapatan ng isang manggagawang Pilipino. Kasi hindi habang buhay nangingibabaw ang kasamaan. Malalaman pa rin ang katotohanan at mangingibabaw ang kabutihan. Sa loob ng isang taon, ang pinakamaraming reklamo na natanggap namin na company at saka agency sa ibang bansa, karamihan kasi ang ina-assist namin is nasa Saudi Arabia. Smashco, Alhanof, HMA. Ang company ng Smashco ay maraming agency yan sa Pilipinas, hindi lang yata 5 or 6.
Kaya nakakagulat lang kung halimbawa may lumapit sa amin ang company nila sa Saudi Arabia is Mashco pero yung agency nila sa Pilipinas is magkakaiba. So, nakakagulat din kasi habang nag-report ka sa DMW, may mga bagong deploy na naman sila. So, ibig sabihin, kahit inireklamo mo, kahit marami nagreklamo sa company na to, o kaya sa agency na ito, patuloy pa rin silang nag-hire, patuloy pa rin silang nade-deploy. Kaya parang pinagtatawanan tayo ng mga FRA. Pag nagrereklamo nga yung mga OFW pag sinasabi magsusumbong sila sa Polo, ang sagot lang ng mga FRA, yung mga staff doon, kahit daw magsumbong sila sa Polo, wala daw mangyayari. Ano yun? Nababayaran. So, yung mga ganito guys na nababayaran or may mga staff ng MWO na hindi maganda magtrabaho, mabagal magtrabaho, matagal na po itong naririnig natin. Matagal na po itong nirereklamo ng ating ibang mga kababayan na mabagal ang serbisyo ng ibang MWO. Pero hindi naman po lahat ng staff ng MWO is hindi nagtatrabaho. May mga kilala din po kaming mga MWO na mabilis po magtrabaho. Lalo na pag sobrang emergency o urgent po ang sitwasyon ng isang OFW. Paalala ko din po sa mga aplikante, yung mga nasa Pilipinas pa. Bago po kayo mag-apply or pumirma ng kontrata, alamin po muna ninyo kung ano ang company ninyo or kung ano ang agency ninyo pagdating sa abroad. Kasi karamihan guys, yung mga agency ninyo or company ninyo pagdating sa abroad ay hindi maganda. Kaya kailangan bago kayo mag-apply, tanungin muna ninyo yung agency ninyo sa Pilipinas, ano ang agency ko sa abroad, anong company po ba yan, sabihin po ninyo, or tanungin po ninyo. O kaya pag pirma po ninyo ng kontrata, mababasa po ninyo doon kung ano ang agency ninyo or kung ano ang company ninyo sa ibang bansa. Kasi yung ibang agency po or ibang company pagdating sa ibang bansa po ay hindi po maganda ang pamamalakad nila. Kasi baka mamaya, yung ina-applyan ninyong company pagdating sa abroad is red flag pala. Pero pagdating sa Pilipinas, nag-hire pa rin sila. Pagdating sa abroad, may iba yung trabaho ninyo o kaya ibibigay kayo sa ibang company or agency. Kaya maging matalino po tayo sa pag-a-apply. Alamin po ninyo kung anong company or kung ano ang agency ninyo pagdating sa abroad. Kasi po yung ibang agency at ibang company ay meron na silang record o kaya naman hindi maganda yung pamamalakad nila o kaya naka-red flag. Tapos doon ka mapupunta. Pagsisisihan mo yan, kabayan. So, maging matalino po tayo sa pag-a-apply. Tayo po yung magbabayad at tayo po ang magtatrabaho ng ilang taon.